Magandang araw po, Brother Pros. Ang atin pong topic ngayon ay tungkol sa online healing, yung pangmalayuan, yung sa cellphone lang po. Pwede ho bang makagamot ang isang faith healer sa pamamagitan ng cellphone lang o long distance healing? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ah, Base sa aking mga karanasan at aking pagsusuri at ang aking mga pag-aaral mula sa kasulatan ng Biblia, kahit na noon pa sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay nagawa na po ng ating Panginoong Kristo ang magpagaling kahit na siya ho ay hindi pumunta sa pasyente. Ako ho, ilang beses ko nang ah, nagawa na ako ay online healing sa ibang bansa at dito ako sa probinsya namin. At gumaling po sa mga oras na yan. Ah, may paraan po akong ginawa upang magpagaling ng mga may sakit kahit na nasa malalayong lugar at kahit na nasa cellphone lamang. Kasi ako po sa aking pagtuturo, sa aking paggagamot, ako po ay hindi lang bumabase sa lihim na karunungan ng Diyos o sa mga on the spot healing, kundi ako rin po ay naghihiling kahit na nasa malayo. Kasi yung mga makukulam nga, halimbawa nasa Cebu sila, kinukulam na sa taga Manila, may pangalan lang po at birthday at mga gamit kaya nilang kukulam kahit malayuan. Siyempre ganoon din po sa mga tunay na faith healer, tunay na alagad ng Diyos, kaya din gumamot ng mga malalayo, lalo na po sa mga hospital, sa mga ICU na hindi pwede makapasok ng isang faith healer, ay may paraan din po ang Diyos sa mga bagay na yan. At ako ho ay bumabase ako sa salita ng Diyos ng Bible. Isang pangyayari ho sa panahon ng ating Panginoong Kristo, nabasahin natin dito sa Book of Matthew chapter 8 verse 5 patuloy. Ito po, kahit na hindi pinuntahan ng ating Panginoong Kristo, ang pasyente ay gumaling po. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. Ayan yung mga pasyente hindi na makapunta sa bahay. Ako ho, ginagawa kong pinupuntahan ko po yun sila. Ako mismo pumupunta kasi hindi makalakad or lumpo. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. Ayan sinabi ni Jesus sa senturyon na paroroon ako, pupuntahan ko at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking hubungan. Dapat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Ayan po, napakatindi ng pananampalataya ng senturyon na yun, na sa Panginoong Jesus, kahit na hindi pumunta ang ating Panginoong Kristo, ay ang kanyang paniniwala ay gagaling, sasabihin lang ang salita. So yun, dahil sa kanyang malaking pananampalataya ay pinagbigyan siya ng ating Panginoong Kristo. So itutuloy natin dito sa 13 at sinabi ni Jesus sa senturyon, umayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pananampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari, at gumaling ang kanyang alila sa oras din yan. Ako may karanasan akong ganito mga kaibigan, mga kapatid, na kasi marami akong trabaho, may mga ginagawa ko sa bahay at na timing noon na sa oras na yan ay may trabaho kung hindi ko maiwan-iwan, pumunta sa akin yung kanyang nanay, no? Pagkatapos noon, sabi ko, hindi ako makapunta pero ipipag-pray ko na lang na gagaling. Ngayon, nung umuwi ang kanyang nanay sa kanila kasi hindi makalakad at nakaratay, pagkaraan ng
isang araw, kinabukasan, tumawag yung kanyang ina na nagbalita sa akin na gumaling na daw ang kanyang anak. So, kailangan ang ating pananampalataya pag tayo ay ah, isang may sakit, gagaling tayo. Maliban na lang kung tayo hindi naniniwala. Hindi talaga tayo gagaling. So, ayan po ang aking masasabi tungkol sa long distance healing. Pwede hong mangyari yan. Parang ganito lang yan eh. Ako isang possessed na nangyari, sinasabihan, inaalihan ng masamang espiritu. Siguro, narinig ng demonyo na magsasalita. Nag-uusap kami ng kanyang mga magulang na ako ay pararating kasi siguro ang biyahe mga 30 minutes mula sa bahay. Nagkakagulo doon sapagkat ang kanilang membro ng pamilya ay inaalihan ng demonyo. Nung marinig ang pangalan ko na ako ay papunta, nung dumating ako, tapos na. Matino na yung lalaki na alihan ng demonyo. Sabi ko, anong oras nangyari na siya'y gumaling? Sabi niya, siguro nasa mga 5 minutes bago ako makarating. Ibig sabihin, pag alagad ka ng Diyos, alam niyo na paparating ka at hindi ka kaya. Kaya sila ni Mos po ang lumalayas. Ganyan ho ang mga tunay na alagad ng Diyos. At ang akin lang sekreto dyan, kung bakit ganyan ang nangyayari na kuminsan, pagdating ko tapos na ang senaryo, tapos na ang pangyayari kasi nasa nasa Bible din nakasulat yan, pag alagad ka ng Diyos talaga, talaga sa pangalan mo palang kinatatakutan ng mga masasamang espiritu. Ito po, sa Santiago 4:7. Ito po siya sa Santiago 4:7. Ito po ang pinanghahawakan ko. Kaya hindi ako natatakot sa mga kapangyarihan ng demonyo sapagkat ang sabi ng Diyos dito, 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Unang-una, ang requirements po para magiging isang tunay na faith healer, pasakop tayo sa Diyos. Hindi yung sarili natin ang ating kakampi. Pasakop tayo. Datapot, magsisilangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Kaya, minsan paparating pa lang ako sa inaalihan ng mga demonyo, 5 minutes, 2 minutes bago ako makarating, wala. Nagsilayasan ako sila. So, sana ho, mayroon kayo natutunan sa aking video na ito. At kung kayo ay may mga katanungan at mga problema na tungkol sa spiritual ay huwag po kayong mahiyang mag-comment sa comment section. At kung kayo ay baguhan sa aking YouTube channel na ito ay paki-subscribe po at share at likes para makarating po sa mga tao na kailangan ng mga ganitong video. So, ayan po, ako po ay isang faith healer na taga probinsya ng Aklan. At ang aking estilo sa paggagamot ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at hindi lamang po ako isang faith healer kundi ako ay nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat, hanggang sa muli.